Pag-usapan po natin at palagay ko ito napapanahon na. Kasi alam po ninyo, maraming mga nangyayari kahit noon pa. Ilang pangulo na ang ating pinagdaanan. Ano nang mga pinagdaanan natin tungkol sa problema pang ekonomiya, seguridad at problema ng ating mamamayang Pilipino. Alam po ninyo, until now, tayong ang Pilipinas underdeveloped pa lang. At kahit sa tagal ng panahon na tayo ay underdeveloped, hindi tayo makausad ng mabilis at hindi tayo makahabol dan po sa mga kapitbahay lang nating bansa na mayaman. Tulad ng Japan, tulad ng South Korea, tulad po ng China, sabihin natin, ang Singapore at iba pa. Ano ba talaga ang dahilan natin? Kung tutuusin, napakayaman ng Pilipinas dahil tayo ay magandang lugar dito sa ASEAN region. Kumbaga sa highway, tayo ay nasa EDSA o Commonwealth Avenue dito sa Metro Manila. Tayo ay nasa gitna halos ng daanan ng maraming mga bansa dito sa ASEAN. At maging ang international, tulad po ng gumagamit ng aerospace at ng pre-navigation sa West Philippine Sea o dyan sa may South China Sea. Pero bakit tayo ay napapag-iwan? Ang isa ho sa nakikita kong malalim na dahilan na paulit-ulit yung sobrang politika dito sa atin. Sobrang pamumulitika na ginagamit, inaabuso tayo ng mga politiko. Naging business na sa Pilipinas ang politika. Pag nangapital ang mga negosyante sa politika, tuwing tayo merong political exercise o eleksyon, gumagastos sila ng malaking pera doon sa kailang pinapaboran na kandidato o lahat ng kandidatong presidential candidate sinusuportahan nila para pagka kahit sinong manalo, kakampi ng mga negosyante. Hindi ko nilalahat. Hindi ko rin nilalahat ang negosyante ganon. Hindi ko rin nilalahat ang mga politiko ganon. Pero paulit-ulit na ganyan ang sitwasyon. Kulang na kulang tayo sa political will. Kaya yung mahirap, lalong naghihirap. Yung mayaman at politiko, laging yumayaman. Kasi nga, yung politika, ginawa ng negosyo ng mga negosyante. Ginawa ng business din ng mismong mga politiko. After money, power, money, power, money. Kapangyarihan at salapi. Ang lagi lang nangingibabaw. Hindi ko nilalahat. At dahil dyan, kaya mabagal ang development. Dahil dyan, ultimong hustisya hindi natin makuha ng ganong kadali. Dahil kahit na yung judicial body, pinapasok na ng mga politiko. Kahit na yung judicial body, nai-impluensya na ho ng mga mai-impluensyang tao, mayaman man o politiko. Dapat hindi. Ang judicial body dapat laging independent para magbigay ng katarungan sa lahat ng tao na biktima ng injustice. Kasi pag ang justice system napasok ng politiko at negosyo ng politika at business sector, laging ang kawawa dyan. Maiipit na mga kaso at naghahanap ng hustisya ang mahihirap dahil walang koneksyon. Ang mayaman at may maimpluwensya, laging makakalamang. Hindi ko sinasabing lahat ng mga nasa judicial ay kayang bayaran o nababayaran. Isa lang yan sa napapansin ko na dahilan kung bakit mahirap maghanap ng hustisya. Mahirap ang kalagayan ng mahirap. Kaya nakita nyo, puno ang ating mga kulungan, municipal, city, and provincial jail. Maging ang New Bilibid Prison, 9 level na yan, mataas na yan kasi convicted na nandyan. Puno. Sino ba ang nandyan? Mabibilang mo lang sa kamay natin, daliri natin, ang mga ma-influensyang tao na nakulong. Karamihan dyan, kahirapan ang nakakulong. Kahirapan kaya nakulong. Walang lahat. Walang pera, walang koneksyon, walang kakayanan, kaya sila nakulong. Yan po ang masakit. Sa ibang bansa po kasi hindi ganon. Sa ibang bansa at mayamang bansa sa Europe, Amerika, Canada, Japan at iba pa, no one is above the law. Pinapanagot na nila talaga. Kahit na yan ay malaking tao sa negosyo, malaking taong politiko, mananagot pag lumalabag sa batas. Nakita nyo sa Amerika, convicted, kinasuhan, convicted, first time. Si President Trump, kinasuhan, guilty. Di ba? Dito sa atin, dalawa ng presidente
Ang nakasuhan, naging guilty, pero pinakawalan. Parang alalang. Iyon ang malaking pagkakaiba. At dahil dyan, tayo mismo mga Pilipino ay dapat ang mag-adjust. Kasama sa mag-a-adjust. Huwag pagamit sa mga politiko, negosyante na ginagawang negosyo ang politika. Anong politika? Pagpahawak ng mga sensitibong posisyon sa local and national. Puro pera ang ginagamit. Ang mga butante at simpleng mamamayan, ang kahirapan ginagamit. Ang mga butante at mamamayan nagagamit dahil kulang sa pangailangan, dahil sa pera natutukso kahit na hindi nila gusto ang kandidato. Yan ho ang mahirap. Yan ho ang nangyayari. Ako, real talk lang po talaga tayo. Matagal pa tayong makasabay sa malalaking mga bansa dito sa ASEAN region. Hindi na yun sa mga West Country. Matagal pa yun. Kasi nga, ibang-iba ang sistema sa atin. Dito sa atin, pag pinatupad mo ang batas, binabanatan pa ng malaking impluensya rin, ng mga politiko rin. Politiko rin ang naninira kapag pinapatupad ng batas. Pag silang hinahabol ng batas, sinasabi, hinaharas. Gumagamit ng lahat ng mga propaganda para sirain ang kredibilidad ng mga nagpapatupad ng batas. Only in the Philippines. Sa ibang bansa po hindi. Pagka may kaso ka sa korte, walang makikialam sa iyo. Korte ang bahala sa iyo. Sa Amerika, napakadali ng pagharap ng hustisya kasi jury. Juro, kung tawagin. Mabilis ho ang pagbibigay ng hustisya doon. Ay dito sa atin, taon. Ay doon lang ho sa ating mga korte. Pinakamahinang kaso sa bawat opisina ng judge or justices, 2,000 isang korte. Paano nila tatapusin niya sa loob ng isang taon? Kulang na kulang ng panahon. May ipit dyan yung mga walang koneksyon at walang kapangyarihan. Mauna pang malitis at matapos ang kaso ng mga may koneksyon. Ayun laging palakasan hindi nawawala. Kahit nung araw nangyari-yari yan. Yung palakasan sa gobyerno, palakasan sa judicial body, palakasan sa legislation, Congress, Senate. Hindi naman nawawala yan At siyempre, lalo na sa local executive, from governor down to barangay chairman, hindi pa rin nawawala ang palakasan dyan. Kaya yung mahirap, kahit siyang anggulo, mahirap at napapag-iwan. Yan ang dapat mabago. Paano magbabago? Huwag matukso sa pera kapalit ng karangalan at kinabukasan. Huwag magpagamit, huwag magpabayad kapalit ng nakatayang kinabukasan ng inyong anak at magiging apo. Yan ang importante. Mag-i-eleksyon tayo sa Mayo 2025. Ating gawing sampol yan. Isakripisyo natin ang pansamantalang pera. Isakripisyo natin ang laganap na pera. Huwag sa pera tumingin before and during election. Tingnan ang kinabukasan ng anak mo, ng apo mo, kung anong mangyayari pag nagpagamit ka o naging masaya ka sa temporaryong pera ng mga kapitalistang politiko at negosyante before and during election. After yan, maghihirap ka kasi natokso ka dun sa pansamantalang blessing. Yan po yung aking nakikitang dahilan dyan na problema. So, panahon na para magsakripisyo, hindi lang ang gobyerno, hindi lang si Pangulong Marcos, mula sa mga butante, mula sa mga mahirap, huwag kayong paggamit at huwag sanang gamitin ang kahinaan, kahirapan ng masang Pilipino. Gamit na gamit kasi ang mahihirap ng mga negosyanteng politiko. Kailangan huwag mapagamit. Dahan-dahan po. Kahit na sinong ilagay nating presidente, kung mismo ang mga tao ay hindi magbabago, mahihirapan tayo makabangon. Mahirapang magtagumpay ang kahit sino maging pangulo natin. Dahil sa sistemang umiiral noon hanggang ngayon, panahon na, magbago na para sa kinabukasan ng kabataan.